tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat ng sumusubaybay sa ating talakayan ngayong araw. Kasalukuyang humaharap ang daigdig sa isang napakakritikal na yugto sa larangan ng pandaigdigang diplomasya at pambansang seguridad. Dalawang magkahiwalay ngunit magkaugnay na rehiyon ang sabay na dumaranas ng matinding pagsubok sa ilalim ng umiiral na patakarang panlabas ng Estados Unidos. Sa isang banda, sumisiklab ang diplomatikong tensyon at pagkakabalam sa negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran sa gitnang silangan. Sa kabilang banda naman, unti-unting lumalalim ang mga katanungan at agam-agam hinggil sa tibay ng mga tradisyonal na kasunduang panseguridad sa silangang Asya. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang simpleng palitan ng matatalim na salita ng mga pinuno ng makapangyarihang bansa. Ang bawat pahayag, bawat banta at bawat pagkilos ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump ay may direktang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Habang ipinapatupad ng Washington ang mas mapagpalitang pamamaraan sa negosasyon, marami sa mga tradisyonal na kaalyado at neutral na tagapamagitan ang naiipit sa gitna. Ang ganitong direksyon ay lumilikha ng panibagong hamon na sumusubok sa katatagan ng mga pandaigdigang kasunduan. Mahalagang maunawaan natin na ang anumang paggalaw sa patakarang panlabas ng isang superpower tulad ng Amerika ay laging may kaakibat na malawak na epekto. Kapag nagkaroon ng destabilisasyon sa mga neutral na sentro ng kalakalan o sa mga pangunahing rutang pandagat, mabilis itong kumakalat sa buong pandaigdigang ekonomiya. Ang mga krisis na ito ay hindi hiwalay ng mga insidente kundi malinaw na salamin ng kasalukuyang estratehiya ng pamahalaang Amerikano. Sa harap ng ganitong mga kaganapan, obligasyon nating suriin ng objektibo ang ugat ng tensyon at ang posibleng kahihinat na nito sa pandaigdigang kaayusan. Upang masimulan ang ating malalim na pagsusuri, dumako muna tayo sa sitwasyon sa gitnang silangan kung saan patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig. Noong Agosto 21 hanggang Agosto 22 ng taong 2026, naglabas ng formal na talumpati si Iranian President Masoud Pezeshkian sa pamamagitan ng State-run Islamic Republic News Agency o IRNA. Mariing pinabulaanan ng Pangulo ng Iran ang mga alegasyong sumusuko ang Tehran sa ilalim ng presyur ng pamahalaang Amerikano. Binigyang diin ni Pezeshkian na walang kahit isang probisyon sa kanilang mga kasunduan ang maituturing na pagsuko o capitulation. Ipinagtanggol din ng Pangulo ng Iran ang naunang pinasok na Memorandum of Understanding noong Hunyo ng taong 2026 sa pagitan ng kanilang pamahalaan at ng Amerika. Ayon kay Pezeshkian, ang naturang kasunduan ang nananatiling pinakamainam na landas upang maiahon ng Iran mula sa sitwasyon ng neither war nor peace. Ang hakbang na ito ay may buong suporta mula sa Supreme National Security Council ng Iran. Malinaw sa kanyang posisyon na ang pakikipag-usap ng Tehran sa Washington ay nakasalig sa kanilang pambansang dignidad. Kasabay nito, naging bukas ang pamahalaan ng Iran sa paglalahad ng kanilang totoong kalagayang pang-ekonomiya sa ilalim ng mga parusa. Ipinaliwanag ni Pezeshkian na ang Iran ay nasa gitna ng isang ganap na digmaang pang-ekonomiya, militar at pang-seguridad. Binigyang diin niya na ang pandaigdigang kapital ay lubhang sensitibo sa panganib ng digmaan. Dahil dito, kinakailangan umanong panatilihin ang balangkas ng kasunduan upang maibsan ang epekto ng mga parusa nang hindi isinusuko ang kanilang soberanya. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling limitado ang mga nailalabas na opisyal na detalye ukol sa kabuuang nilalaman ng naturang kasunduan. Ang ating pagsusuri ay mahigpit na nakasalig sa formal na deklarasyon ng pamahalaan ng Iran at hindi sa mga diberipikadong balita o espekulasyon. Ang malinaw sa kasalukuyan ay ang pagkakaroon ng malalim na diplomatikong pagkakabalam dahil sa matigas na paninindigan ng magkabilang panig. Dahil sa pagkaantala ng inaasahang tagumpay sa negosasyon, kapansin-pansin ang pagbaling ng presyur ng Administrasyong Amerikano sa mga bansang nagsisilbing tulay sa diplomasya. Partikular na tinamaan dito ang Sultanate of Oman, isang bansang kilala sa kanyang neutral na posisyon at mahabang kasaysayan bilang tagapamagitan. Noong Agosto 17 ng taong 2026, nagpalabas ng mga banta si Donald Trump laban sa Oman dahil sa pakikipag-usap nito sa Tehran. Nagbabala ang Washington laban sa pagbuo ng hiwalay na mekanismo para sa regulasyon ng komersyal na pagpapadala sa kipot. Lalo pang tumindi ang kontrobersya noong Agosto 5 ng taong 2026 nang mag-post si Trump sa kanyang Truth Social account ng isang mapa.
Sa naturang larawan, pinalibutan ang buong Strait of Hormuz kasama ang mga baybaying sakop ng Oman, UAE at Iran at tinawag itong bagong teritoryo ng Estados Unidos. Ang ganitong deklarasyon ay nagbunsod ng matinding pag-aalala hinggil sa posibleng paglabag sa soberanyang pandagat. Iginiit naman ng White House na may karapatan ang kanilang hukbong pandagat na kontrolin ang lagusan upang pigilan ang paniningil ng transit fees ng Iran. Ang ganitong uri ng retorika ay nagdudulot ng malaking hamon sa tiwala ng mga tradisyonal na tagapamagitan sa gitnang silangan. Sa kabila ng presyur mula sa Washington, naninindigan ang pamahalaan ng Oman sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na dapat igalang ang kanilang soberanya. Sa panig naman ng United Arab Emirates, nagkaroon ng direktang pag-uusap sa pagitan ni Trump at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kasunod nito, inihayag ng UAE ang pansamantalang paghinto ng ugnayang pangkalakalan nito sa Iran bilang pagsunod sa mga parusa, habang nananatiling maingat ang Abu Dhabi upang hindi direktang masangkot sa digmaan. Kailangan pa rin nating bantayan ang mga susunod na opisyal na anunsyo mula sa mga pamahalaan sa Muscat at Abu Dhabi kaugnay ng isyong ito. Ang panggigipit sa mga neutral na tagapamagitan ay nagpapakita ng mapanganib na direksyon sa diplomasya kung saan nawawalan ng puwang ang maayos na negosasyon. Kapag ang mga bansang tagapamagitan ay tina-target din ng banta, mas lalong lumiliit ang pagkakataon para sa mapayapang resolusyon. Dahil sa pagkawala ng tulay sa diplomasya, mas tumataas ang peligro ng maling pagkalkula sa mga kritikal na rutang pandagat. Ang pagkitid ng diplomatikong espasyo ay nagiiwan ng malaking puwang para sa bukas na komprontasyong militar. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng isyong ito, suriin natin ang estratehikong halaga ng Strait of Hormuz bilang pangunahing bottleneck ng supply ng enerhiya sa daigdig. Sa normal na kalagayan, umaabot sa 20.7 hanggang 20.9 milyong bariles ng krudo at petrolyo ang dumaraan dito bawat araw. Katumbas ito ng 20 hanggang 21% ng konsumo ng langis sa buong mundo at halos 25% ng langis na ipinagbibili sa pamamagitan ng rutang pandagat. Bukod sa langis, ang Strait of Hormuz din ang dinadaanan ng halos 20% ng kabuuang liquefied natural gas o LNG sa buong daigdig na nagmumula sa Qatar. Dito rin dumadaan ang 50% ng pandaigdigang kalakalang seaborne sulfur at 32% ng pandaigdigang kalakalan ng urea na kailangan sa paggawa ng abono. Dahil sa lumalalang tensyon noong 2026, bumagsak ng halos 30% ang dami ng langis sa kipot patungong 14.6 milyong bariles bawat araw dahil sa pangamba ng mga operator ng pagpapadala. Ang ganitong banta sa seguridad ay nagdulot ng bigla ang pagsirit sa halaga ng seguro laban sa panganib ng digmaan para sa mga barkong naglalayag sa Persian Gulf. Mula sa karaniwang 0.01 hanggang 0.15%, pumalo ang halaga ng seguro sa 1.0 hanggang mahigit 5.0% ng halaga ng barko. Ang dagdag na gastusing ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa bawat biyahe ng mga very large crude carrier. Dahil limitado lamang sa 2.6 hanggang 3.5 milyong bariles bawat araw ang kapasidad ng mga alternatibong pipeline tulad ng Petrolene at Fujairah Pipeline, hindi nito kayang saluhin ang higit 17 milyong bariles na maiipit kung magsara ang kipot. Ang kawalan ng sapat na alternatibong infrastruktura ang nagpapakita kung gaano kalaki ang panganib sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag nagpatuloy ang militarisasyon o pagpataw ng naval blockade sa Strait of Hormuz, ang buong daigdig ang magpapasa ng matinding epekto sa ekonomiya. Ang pagkaantala ng supply ng krudo at natural gas ay agad na magdudulot ng krisis sa enerhiya sa mga bansang umaasa sa importasyon. Ang pagkagambala naman sa supply ng urea ay maaring magresulta sa pandaigdigang agflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produktong pansakahan. Ipinapakita lamang ito na ang tensyon sa gitnang silangan ay hindi malayong sigalot, kundi direktang banta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa pagkain. Ang bawat pagkaantala sa naturang kipot ay mabilis na lumilikha ng mga pandaigdigang suliranin. Habang nakatutok ang malaking bahagi ng atensyon ng Washington sa gitnang silangan, hindi rin maiiwasang suriin ang epekto nito sa silangang Asya. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ng Amerika, lumilitaw ang malalalim na katanungan ukol sa katatagan ng mga tradisyonal na kasunduang panseguridad sa rehiyon. Ang pangkalahatang debate sa patakarang panlabas ng Washington ay umiikot sa katanungan kung magpapatuloy ba ang Amerika sa parehong antas ng presensiyang militar sa harap ng America First approach. Sa ilalim ng US National Defense Strategy, ipinahayag ng Pentagon na tapos na ang panahon kung saan ginagastusan ng Amerika ang depensa ng mayayamang bansa.
Hindi na itinuturing ng Washington ang mga kaalyadong bansa bilang mga protektorado kundi mga kasosyo na may magkatuwang na pananagutan. Dahil dito itinutulak ng administrasyon ang mga kaalyado na itaas ang paggasta sa depensa patungong 3.5% ng GDP, kasama ang karagdagang 1.5% para sa infrastruktura sa seguridad. Ang pagbabagong ito ay sinabayan ng paglilipat ng ilang mahahalagang kagamitang militar tulad ng carrier strike groups at air defense platforms mula sa Indo-Pacific patungo sa gitnang silangan. Ang paglipat ng mga kagamitang pandigma ay nagdudulot ng pangamba sa mga tagaplano ng seguridad sa Asia hinggil sa extended deterrence ng US. Naitatanong ngayon kung mapapanatili pa ba ng Amerika ang sabay-sabay na pagpigil sa agresyon sa Karagatang Pasipiko at mga karatig dagat nito. Dahil dito, napipilitan ang mga bansa sa Silangang Asya na palakasin ang sariling kakayahang pandepensa at huwag umasa ng buo sa dayuhang garantiya. Halimbawa, binuwag ng Japan ang 1% limitasyon sa budget sa depensa upang maabot ang 2% ng mas maaga, kalakip ang 100 bilyong dolyar para sa pag-iimbak ng mga bala at sandata at mga kakayahang magsagawa ng malayo ang ganting pag-atake. Sa panig naman ng South Korea, itinaas nila ang kanilang paggasta sa depensa patungong 3.6% ng GDP habang pinalalakas ang lokal na paggawa ng mga kagamitang pandepensa. Bukod sa sariling modernisasyon, mabilis din ang pag-usbong ng mga bagong minilateral na pakikipagtulungan sa seguridad sa rehiyon. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreements, koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika at ang pagpapalakas ng kamalayan sa kalagayan ng karagatan sa loob ng balangkas ng ASEAN. Ang layunin ng mga hakbang na ito ay tiyakin ang katatagan ng rehiyon upang maiwasan ang anumang maling pagkalkula sa mga kritikal na karagatan. Ngayong nailatag na natin ang sitwasyon sa dalawang rehiyon, napakahalagang tingnan ang direktang implikasyon ng mga kaganapang ito para sa Pilipinas. Bagamat malayo ang Maynila mula sa Strait of Hormuz, ang epekto ng krisis doon ay agad na mararamdaman sa araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Bilang isang bansang halos 100% umaasa sa imported na petrolyo, anumang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay agad na tumatama sa ating lokal na ekonomiya. Ang pagtaas ng halaga ng siguro laban sa panganib ng digmaan at ang pagkagambala sa mga barko ay posibleng magtulak sa presyo ng diesel sa bansa patungo sa 3-digit na halaga bawat litro. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang bawat malakihang pagtaas sa presyo ng imported crude ay nagdaragdag ng 0.2 hanggang 0.5 percentage points sa ating inflation rate. Ang karagdagang inflasyong ito ay direktang magpapamahal sa pasahe sa pampublikong transportasyon at sa singil ng inter-island ro-ro logistics. Kasunod nito, mabilis ding tataas ang presyo ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas at gulay dahil sa mataas na gastos sa transportasyon. Kung magpapatuloy ang krisis sa enerhiya, mapipilitan ang pamahalaan na magpatupad ng mga pang-emergency na hakbang tulad ng State of Energy Emergency o karagdagang subsidiya sa gasolina. Ang ganitong mga hakbang ay kinakailangan upang mapigilan ang labis na pagbaba ng kakayahang bumili ng ating mga mamamayan. Higit pa sa presyo ng bilihin, ang pinakamalaking usapin para sa ating bansa ay ang kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 2.2 hanggang 2.5 milyong manggagawang Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon ng Persian Gulf, kabilang ang UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at Oman. Ang sektor na ito ay nagpapasok ng mahigit 15 bilyong dolyar na remittances bawat taon na sumusuporta sa ating ekonomiya. Kapag lumawak ang tensyon at nagkaroon ng banta sa airspace o mga pasilidad sa Golfo, direktang nalalagay sa panganib ang ating mga kababayan. Dahil dito, naghanda na ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ng mga contingency plan. Kabilang dito ang paglalatag ng mga rutang pang-repatriation sa lupa at dagat at pagpapalakas ng mga mekanismo para sa ligtas na pagbabalik at muling pag-angkop ng mga apektadong manggagawa. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay rin ng mahalagang aral para sa patakarang panlabas at pambansang tanggulan ng Pilipinas. Malinaw na ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon na ang labis na pag-asa sa iisang kapangyarihan ay may kaakibat na panganib kapag nagbago ang prioridad nito. Dahil dito, nagiging mas makabuluhan ang pagpapanatili ng isang malaya at matatag na patakarang panlabas na nakasentro sa pambansang interes ng mamamayang Pilipino.
Sa larangan ng militar, pinagtitibay nito ang pangangailangan na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ay mahalagang hakbang upang maipagtanggol ang ating exclusive economic zone at mga karagatang sakop. Kasabay nito, mahalaga ring palawakin ang multilateral na diplomasya sa pamamagitan ng ASEAN at makipagtulungan sa mga kasosyong bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Bilang buod ng ating pagsusuri, dalawang malalaking aral ang ating mahihinuha mula sa mga kasalukuyang kaganapan. Sa gitnang silangan, nasusubok ang ugnayan ng Amerika sa mga tradisyonal na tagapamagitan dahil sa pagkakabalam ng negosasyon laban sa Iran na nagdudulot ng panganib sa supply ng langis. Sa silangang Asya naman, tinitimbang ng mga bansa ang tibay ng mga garantiya sa seguridad sa ilalim ng America First Doctrine na nagtutulak sa kanila na magpalakas ng sariling tanggulan. Ang kabuuan ng mga pangyayaring ito ay nagpapatunay na ang pandaigdigang kaayusan ay mabilis na lumilipat patungo sa isang mas mapagpalitang at multipolar na sistema. Sa ganitong uri ng daigdig, hindi sapat ang basta lamang umasa sa mga lumang pangako ng proteksyon mula sa labas. Ang kasalukuyang panahon ay humihiling ng mas mataas na antas ng diplomatikong pag-iingat at pambansang kahandaan mula sa lahat ng bansang apektado. Sa ating mga dapat bantayan sa mga susunod na araw, kailangang subaybayan ng mga opisyal na pahayag mula sa Oman, UAE at Iran hinggil sa kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Mahalaga ring subaybayan kung magkakaroon pa ng panibagong balangkas ng diplomasya sa pagitan ng Washington at Tehran kasunod ng Hunyo 2026 MOU. Dapat ding tutukan ang mga susunod na anunsyo mula sa US Pentagon ukol sa kanilang puwersang militar at presensiya sa rehiyong Asia-Pasipiko. Kasabay nito, mahalagang bantayan ang mga hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas sa subsidiya sa gasolina, reserbang petrolyo at mga planong pang-emergency para sa ligtas sa pagpapauwi sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa pagtatapos ng ating ulat, isang mahalagang tanong ang nais nating iwan para sa inyong pagninilay. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa patakarang panlabas ng mga makapangyarihang bansa, paano nga ba dapat iposisyon ng Pilipinas ang sariling interes upang matiyak ang kapayapaan, seguridad ng ating mga kababayan, at katatagan ng ating ekonomiya? Kung naging makabuluhan sa inyo ang ating pagsusuri, mangyaring ilike ang video na to at mag-subscribe sa ating channel para sa patuloy na komprehensibong pagtalakay sa mga mahahalagang issue. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.